Kasi nga 'di ba nitong Lunes, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin in fairness. Pinag-uusapan pa rin 'tong resignation ni Sara Duterte. Nung Lunes kasi or sometime within this week, nag-resign si Sara bilang DepEd Secretary at co-chair ng NTF LCAC. So nag-resign siya doon. Tayo naman mga pro-admin tsaka mga loyalists, happy tayo doon, gusto natin 'yun. Kasi ayaw natin ng dead weight. Oo, ayaw natin ng dead weight. Sa Tagalog, ayaw natin ng pabigat. 'Di ba? Ayaw natin ng pabigat, guys. Kasi kung mananatili siya diyan sa kanyang posisyon, malaki siyang pabigat sa administrasyon kasi siya lang yung kontra sa lahat. Siya lang yung kontra sa lahat. Tapos iisipin mo pa baka yung mga pinag-uusapan niyo sa meeting, fini-feed sa pamilya niya o sa kalaban, etc. So, ang pangit ng working relationship. Kung outside of the office, outside of politics, magkaibigan sila. Mukhang hindi nag-translate 'yon. No, mukhang hindi nag-translate 'yon sa sa buhay politika nila. Hindi siya pumasok eh. Game, mag-sendwave muna tayo, guys. So, bago tayo magpatuloy sa ating next topic, mag-shoutout muna tayo kay Sendwave. Ayan. So, kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. At gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Lagay nyo yung bank account details nyo dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ayan, nakasulat nyo sa baba, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitan na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Etong si former spokes Harry Roque, may mga sinabi as usual. Sabi ni Harry Roque, si Sara na raw yung opposition leader. Yung opposition leader. Ang bilis ng reaksyon ng opposition dyan, guys. Anong sinabi ng opposition? Sabi, ano yun? Wala sa headline na. Opposition balks at Sara as leader. Sinusuka daw. Sinusuka ng opposition si Sara. So wala na siyang kakampi, guys. Mga DDS na lang. Kaya tingnan nyo mga Kojero, panay ngayon ang build up sa mga Duterte. Pansinin nyo, lahat ng mga DDS vloggers, etc., hindi sila masyadong hindi masyadong aggressive sa batikos, mas sila sa build up. Oo. Mas siya sa build up. Mas busy sila sa pagbi-build up kay Sara. Although every now and then nandiyan pa rin yung bati-batikos, syempre hindi mo naman pwedeng tanggalin na 'yon. It's there. It's just part of the strategy. Pero mas yung build up, mas maraming build up. In fact, mga Kojero, para i-build up si Sara, ang ginagamit nilang reference pang build up sa kanya yung panahon na siya ay mayor. Mayor pa siya noon. Mayor pa siya noon. Wala na 'yon, lumipas na 'yon. Wala na 'yon. It's done and over with. Oo. Mayor pa siya noon. Oo. Wag na nating pakialaman 'yan. Kung ang i-flex nyo ay yung kanyang mga achievements bilang mayor, di hindi nga siya pang national. Diba? Hindi siya pang national kung ganun. Pang mayor siya. O di mag-mayor na lang siya ulit. Hindi siya pwede mag-presidente. Ang pangit sa comms. Pang mayor ka lang pala eh. Hindi ka pala pang presidente. Pag presidente, buong Pilipinas ang problema mo. Hindi lang yung lugar mo. Diba? Ayun na nga. So medyo panic mode ngayon ng mga DDS vloggers para i-build up si Sara. Tapos dinadaan na lang nila sa mga picture, sa mga meme, pictures, ganun. Dinadaan lang sa asaran. Kasi in fairness mga Kojero, dun magaling ang mga DDS. Magaling sila sa asaran. Of course, I learned from the best. Kung magaling ako mang-asar sa social media, it's because of them. Sa kanila ako natuto eh. So, ayun mga Kojero. Busy sila ngayon para i-build up si Sara.
The problem is, mga Kojero, parang hindi pinipick up yung build up nila. Hindi pinipick up eh. And that is a not so good indicator para sa partido ng mga DDS. Hindi magandang indicator yan, guys. Ang pangit na indicator niyan. Imagine, kayo-kayo lang nagsasalsalan. Diba? I mean, pardon the use of that word. Pero, diba? Kayo-kayo lang. Walang kumakagat na iba. Wala kayo nakukumbinsing iba. Pangit eh. Pangit pag ganun. So ito ngayon si Papa Sec Gadon nag-comment, naglabas siya ng mga comments actually. Medyo mahaba. Pero sinummarize niya to mga Kochero sa actually 3 videos yung inilabas niya. 3 videos. Pero pinagsama-sama ko na lang sa isa para isa lang yung train of thought natin. So, medyo 9 minutes lang mga Kochero ha. Pakinggan lang natin to. Nakakatawa itong mga supporters, mga DDS ni VP Inday Sara. Kasi sinasabi nila na dahil nag-resign si VP Sara as Secretary of DepEd and Vice Chairman of LCAC, NTF-LCAC, ay sinasabi nila na si VP Inday daw ang bagong mukha ng opposition. No? Aba, pinapasubo niyo si Inday dyan. Nakakasiguro ba kayo na gusto niya maging oposisyon? At pangalawa, baka naman mapahiya siya. Kasi, hindi naman siya katanggap-tanggap doon sa mga kaliwa. Dahil kaaway niya yung mga makabayan black na yan at saka yung mga tinatawag natin ng mga komunista. O, di ba? Ang mga statements nga niyan laban sa kanila ay talagang matindi. Actually, feeling ko, ang mindset ng mga DDS ngayon, sila na talaga, kumbaga, borado na ang mga dilawan. Yun, feeling ko yun ang mindset nila eh. Borado na ang mga dilawan dahil sumama na ang mga dilawan sa administrasyon. Parang ganon. So, parang ganon yata yung mindset nila. Kaya iniisip nila na siya na yung opposition. Pero no, mali po yung ganong mindset. Kasi yung mga dilawan, yung opposition na yan, has been there since the time of former President Ferdinand Edralin Marcos. Yun po yung opposition na yun. Yun po yung composition nun, yung history nun. Panahon pa ho yan ni Apo Lakay. At kahit anong gawin yung dyan, kahit anong gawin yung birada dyan, kahit itry yung burahin sa mapa yan, hindi nyo sila completely ma-eliminate. 1960s pa lang, andyan na sila. Hindi siya basta-basta ma-eliminate. And I don't think that they will 100% support the administration ni Marcos. Lalo na Marcos ha. They will not 100% support it. Itong ginagawang quote-unquote, pagsuporta daw ng ginagawa ng mga dilawan sa administrasyon. That is a support of convenience. Convenient lang. Kasi may common enemy. And mga Kochero, kung tutuusin, wala namang naglagay kay Duterte na gawing kalaban kung hindi siya. Wala namang nagsabi kay PBBM or sa administrasyon na, kalaban na si Duterte. No, walang nagsabi ng ganun. Walang nagsabi ng ganun. Siya lang ang gumawa nun. Paano niya ginawang kalaban ng sarili niya? Nung binirabira nila si PBBM. Doon pa lang, nag-umpisa na yun. Even before pa nung bangag-bangag, even before that pa. Bumibira na sila kay PBBM. 2022 pa lang, bumibira na sila kay PBBM. Imagine, kakaupo lang ni PBBM. Bumibira na sila. Inumpisahan yan doon sa asukal, tapos sibuyas. Doon pa lang. Actually, even before that pa. Nabalitaan pa lang nila na si Clarita Carlos ang gagawing NTF-LCAC at chairperson ng National Security Council or National Security Advisor. Galit na sila. Noon pa yan.
siniraan pa nga si siniraan pa nga si Professor Carlos. In-interview ko pa yung isa sa kanila dito sa channel ko. At sinabi niya, as in, binuka niya ang bibig niya at sinabi niya na si, komunista. Si Professor Carlos. Panahon pa, 2022 pa yun. Naalala ko yun kasi doon ko siya in-interview Tapos sunod-sunod na yan. Inuna nila na si PBBM daw, pro-terrorists. Tapos, after nun, mahina sa, mahina sa peace and order. Kasi dumadami na naman daw ang krimen, mahina daw yung bagong PNP chief, etc. etc. Dapat ituloy daw yung drug war ni Digong, etc. etc. So yun. Yun yung pangalawa. Tapos narinig ko pa yan, sinabi yan ni Malutikia. Ilang buwan pa lang ang admin nun. Ilang buwan pa lang nun, 2 o 3 months old. Weak leader daw. Tapos doon nila pinauso yung salitang budol. Nabudol kami ni BBM. Yun. 2022 pa lang ginagamit na nila yan. So, alam nyo mga kotsero. Tapos, ayun nga, fast forward to the present. Itong nakaraang January, di pa pala present. Fast forward to last January, tuloy-tuloy lang yung ganong klaseng batikos. Nagre-recycle sila ng iba't ibang mga issue. Tapos, mga kotsero, ito yung naging siguro kung meron man sila naging propaganda, ito yung naging pinakamalaki. Yung pulburon. Yung pulburon na yan, mga kotsero, matagal nang sinasabi ni Maharlika yan. Oo. Bakit alam ko na matagal na niya sinasabi yan? Kasi, magkasundo pa kami, sinasabi na niya yan. 2022 pa yun. Tapos, nung pinili kong ipagtanggol actually wala pa nga doon eh. Naalala ko may sa luma akong page, may ginawa akong mga short lang, yung mga tawag dito, flex lang ng achievement ng PBBM administration. Mga flex lang. Maikli lang 'yun, mga 1 to 3 minutes lang 'yun na mga flex lang ng ng admin achievements. Nung ginawa ko 'yun, doon na sila nagalit sa akin. Yun, sila. So kung sino yung magkakasama ngayon, sila yun, yung nagalit sa akin. Tumipat na raw ako to the dark side, parang ganoon. Nabayaran na raw ako ni Lisa. Yan. Yun yung mga yung mga sinasabi nila. Akala nila, hindi ko alam. Siyempre nakakarating sa akin yun. Marami namang nagsusumbong sa atin. Tapos doon na nila ako inumpisahang tira-tirahin. Ayun, doon na lumabas yung issue nung kagat ng aso, bayaran ako ni Lisa, tapos bagman daw si Attorney Aboy, etc. etc. So, doon na sila gumawa ng napakaraming kasinungalingan. And all of those are lies, mga kotsero, by the way. I'll state that categorically. Lahat yun kasinungalingan. Those are, tawag dito, lies with a tinge of truth. Halimbawa, yung kinagat ako ng aso. Totoo naman kinagat ako ng aso. Pero, doon sa 1% na katotohanan na yun, 99% doon mga kasinungalingan na. Yung mga kinuwento nila. Tapos mababalitaan natin, sila pala yung binabayaran ng China. At meron akong merong nahagip na balita na isa sa kanila binayaran daw ng 3 million. Isa sa kanila, ito. Hindi ko na sabihin kung sino. Ako na lang nakakaalam. Isa sa kanila, binlockmail ang isang ahensya. Meron daw siyang info. Binlockmail ang isang ahensya. Alam nyo kung anong kapalit na hinihingi? 2 million. Akala nila, hindi ko alam yun. Yun. Sila yun, mga kotsero. Akala nila, hindi nakakarating sa akin yun, ha. Hindi ko nakasabihin kung sino, pero kilala ko sila by name. Yun. Yung isa, binayaran ng 3 million. Yung isa, ito pa palang isa, yung nang blackmail ng 2 million, ngayon nakakakuha siya ng allowance na umaabot ng, if I'm not mistaken, mga nasa 300,000, 400,000 a month. If I'm not mistaken. Hindi ko na sabihin kung sino.
Kasi hindi naman sila yung ano ko eh, hindi naman sila yung content ko eh. Pero kilala ko sila. I know them by name, as in by real name. Mm. Hindi doon sa kanilang mga screen name. But anyway, let's move forward. Sa ina nga, noon pa lang nag-aano na yung sinisiraan na nila si PBBM. So whoever placed themselves as the enemy, sila lang naman ang gumawa nun, wala namang iba. Walang ibang gumawa nun. Walang nagsabi na si Duterte yung kalaban na, siya na yung kalaban niya. No, walang ganun. Sila ang naglagay sa sarili nila. Sila ang nagposisyon sa sarili nilang maging kalaban. Walang gumawa nun para sa kanila. Tuloy natin. At pangatlo, nakakatiyak ba kayo na tanggap siya ng mga yelo at saka mga kakamping? Kaaway din niya yung mga yan. Kalaban din niya. At saka, siyempre, yun namang mga yelos and kakamping, hindi naman papayag yan na pangunahan ng iba pa sapagkat sila mismo ay meron ng solid na 15 million votes. Totoo yun. Di ba? May solid yan. Kung ninyo yung mga boto nila Leni, correct, nila Marojas, nila Bam Aquino, ay hindi naman lumalayo sa 15 million yan. So, hindi mo pwedeng sabihin na siya ang bagong mukha na oposisyon. Hindi pwedeng sabihin na si Inday Sara ang bagong mukha na oposisyon. Nag-hallucinate kayo. Baka mapahiya si Inday. At saka, baka mapahiya rin kayo. Sigurado ako mapapahiya kayo. Correct. Dahil, kagaya nga na sinasabi ko, hindi siya katanggap-tanggap doon sa mga kaliwa. At hindi rin siya katanggap-tanggap doon sa mga yelo at mga kakamping. Truth. Kung naalala nyo kung paano ang naging relasyon ni former President Duterte at si former VP Leni Robredo, masasabi mo bang tatanggapin si Inday para bilang leader nila at bilang mukha ng oposisyon? Abay, katawa-tawa kayo. Pinapasubo nyo si Inday Yan ang mahirap sa inyo. Kagaya ng nangyari sa kanya, bakit nasira ang magandang relasyon ng Uniteam? Kasi wala kayong ginawa kundi tawagin si Presidente Bongbong Marcos na drug addict at saka bangag. So, kanino nag-backfire yan? Sino may kasalanan yan? Kayo, ng mga DDS, ng mga vloggers, yung mga paid vloggers. Kasi pinapasubo nyo si Inday. Yan ang mahirap sa inyo. Hindi nyo na-realize na ang pinapahamak nyo ay si Inday. Paano na yan? Si Inday daw, pinapahamak ng DDS. Alam nyo, feeling ko mali ang pagkaka-appoint kay Papa Sec Kay Papa Sec ka dun Dapat hindi siya sa poverty alleviation, mas effective yata siya sa PCO. Mas effective siya sa PCO. Mukhang mas doon kasi rekta sumagot So ayun. Alam Mr. President, feeling ko talaga mali ang pagkakalagay niyo kay Papa Sec. Magaling siya sa poverty alleviation pero mukhang mas magiging epektibo siya sa PCO. Sa totoo lang. Really, I mean seriously. Ilagay niyo si Papa Sec sa sa tawag dito, sa PCO. Gawin niyo siyang parang something doon, vice kahit co-secretary kung walang ganoon na by the way. Pero alam niyo kasi mga Kojero, hindi naiintindihan ng PCO. Ito, babatigusin natin si PCO this time. Ang hindi nila naiintindihan, ang utak nila, mainstream media, ang utak nila TV, radyo, dyaryo. Yan ang problema nila. Hindi nila naisip na ang totoong labanan wala doon. Ang totoong labanan wala sa TV, wala sa radyo, wala sa dyaryo. Ang totoong labanan when it comes to propaganda ay sa social media. Sa social media ang totoong labanan. Tapos, yun pa yung pinakamahina nila. Social media. Tingnan nyo mga Kojero Tingnan nyo. Kung naiintindihan nyo ng PCO, dapat sa social media sila tumututok. Hindi sa mainstream. Lahat ng issue na ibinabato kay PBBM,
Hindi yan nabubuhay or hindi yan lumalabas sa mainstream. Meron bang issue kay PBBM na ang unang naglabas ay mainstream? O nabuhay dahil sa mainstream? No. Lahat yan sa social media. Bakit? Kasi sa social media, mga kotsero, hindi ito naiintindihan ng mga elite na nandyan sa loob ng PCO eh. Lalo na yan si Emerald. Hindi niya naiintindihan yan eh. Ang social media, mga kotsero, lupa to. Ito yung grassroots. Ito yung lupa, kumbaga. Ito na yung grassroots in terms of media. Lahat tayo dito nagkakapalitan ng kuro-kuro. So ngayon, pag meron akong binanggit dito, let's use Papa Sek Gadon as an example. Pag may sinabi si Papa Sek Gadon dito at nag-agree lahat itong 2,500 na to, itong 2,500 ngayon dito sa live stream natin, isa-share tong video ni Papa Sek. O di times 100 agad yung messaging mo. Di ba? Yun ang hindi naiintindihan ng mga elite dyan sa loob ng PCO. Lalo si Emerald. Hindi siya marunong makipag-usap sa level ng taong bayan. So, ako, I would strongly recommend si Papa Sek Gadon ilipat sa PCO. Kasi feeling ko mas kaya niya makipag-usap sa taong bayan kesa sa, di ba? But anyway, nasabi ko lang naman yan. Tuloy natin si Papa Sek. Namang mga supporters ni VP Inday na nagsasabi na kaya daw nanalo si BBM na presidente ay dahil kay Inday. Ay nako, ang tindi ng inyong mga hallucination. Kung matatandaan ninyo, noong 2016, ang boto ni former President Rodrigo Duterte ay 16 million lamang. Ito si BBM, 31 million. Oo, totoo na merong dagdag si VP Inday na mga almost 500,000. Eh yan ay dahil kasi merong mga nag-isko Inday. May Totoo mga yan. Totoo yan. Pacman, Manipakman Inday. At merong mga Rosa, Robredo Sara. Kay Lacson Inday. Kaya na sa nadagdagan. Pero kay BBM, solid talaga yung 31 million na yan. Dahil kasi napakalawak ng supporters ni BBM. At kung matatandaan ninyo, si Presidente Duterte, kaya lamang siya nanalo because of the Marcos votes and loyalist votes. Kasi no choice. Sino iboboto? Si Marrojas o si Binay? Parehong dilawan yon. Natural, iboboto na lang nila si Duterte na nangako na ipapalibing si Marcos Sr., si Sa Apo libingan ng mga bayani. doon sa libingan ng mga bayani. Kaya yung mga Ilocano, yung mga Marcos loyalists, yung mga Waray na mga sakop ng Marcos ay no choice. Ibinoto si Duterte. But that is not because na panig sila kay Duterte. Ang nagkataon lamang na wala nang ibang pwedeng iboto. Alangan namin. During that time, although may mga loyalists na binoto si Miriam, pero ang general sentiment ng loyalists noon was mamamatay na rin si Miriam eventually. Which happened. Namatay si Miriam ilang months lang into the Duterte presidency. So, yun yung considerations nung iba. Kasi may mga kilala akong loyalist, yun yung mga sinabi nila. Okay sana si Miriam Bongbong, kaso may sakit si Miriam nun, di ba? Kaka-recover lang niya sa cancer nun. Tapos, nag-remission yung cancer. Tapos, in the middle of the Duterte administration, bumalik yung cancer niya. So, yun. But, kaya nag-Duterte na lang. Kasi walang choice eh. Tama si Papa Sek, walang choice. Walang choice talaga. It just goes to show, mga kotsero, na ang voting mentality ng Pilipino hindi nakatuon sa partido. Nakatuon siya sa personalidad. Maraming bumoto kay BBM Sara. Bakit? Kasi gusto sila ng tao. Si Panelo ba nanalo? Hindi. DDS yun na. Si Roque ba nanalo? Hindi. DDS yun na.
Sino pa ba mga DDS na tumakbong senador? Hindi, si Padilla, kaya nakalusot yan kasi, ano yan, kumbaga, artista kasi. Yun naman ang pangit sa personality-based politics natin sa politika. Pag sikat ka na, mas madali kang mananalo. Pag sikat ka na. Pag sikat ka na. Kaya nga may maraming artista sa politika eh. Kasi nga, pag sikat ka na, madali kang mananalo dahil kilala ka na. Yun naman ang yun ang pangit sa politika natin sa Pilipinas. Now, pinagsisisihan natin. Ako, pinagsisisihan ko, binoto ko si Robin. Kaya ako lang naman binoto si Robin para sa charter change eh. Tapos ngayon, dadaanin niya ako sa politika niya para protektahan si Kibulon. Di ba? Binoto ko siya dahil sa charter change. Tapos yun ang hindi niya inaasikaso. Nakanantipaklong. Parang yung mga bumoto kay Cayetano, binoto niyo siya para sa 10K, tapos yun ang hindi niya inaasikaso. Tapos naipagsiksikan si Robin Padilla sa Uniteam. Hindi ko alam kung paano nangyari yung kwentuhan doon, pero ang kwento ni Robin Padilla ay dahil daw kay Sara Duterte. Pero yung mga taong deserving, for example, ito, si Papa Sec. Binoto ko senador yan eh. Nanalo ba? Hindi. Gibo Chodoro, binoto kong senador yan. Nanalo ba? Hindi. Kasi nga, hindi sila sikat. Hindi sila katulad nung mga iba. Tuloy natin to. Amang ako, Marcos loyalist ako. Alam mo, iboto ko si Mar. O alam, iboto ko si Binay. Di natural, doon na lang ako kay Duterte. Nangako siya na ipapalibing niya yung aming idolo, aking idolo, doon sa libingan ng mga bayani. Di natural. Kaya huwag kayo mag-iisip na porket ganun nagpanalo sa kay BBM sila Duterte, napakalayo naman ng hallucination ninyo. Si Presidente Duterte, nung tumakbo sila ng 2016, ang Vice President niya, si Alan Cayetano. Despite na meron silang mga TV ads, radio ads, billboards, posters, and mga caravans nila, ganyan. Anong boto nakuha ni Alan? 5 million. 5 million nga. Tama. Ibig sabihin, yung sumunod kay Duterte, 5 million lang. At hindi mo pwedeng sabihin na solid yung 5 million na kay Duterte. Siyempre may sariling boto rin si Alan Cayetano. So kung tatansyahin ko yung total na boto talaga na makukuha ng mga Duterte nationwide, mga nasa 2 to 3 million lang. Kaya nga yung mga rally niyo, yung maisog rally, ang konti-konti niyo, kapiranggot lang kayo. Kasi dahan-dahan konti. Papa Sec, dahan-dahan konti. Chill. Marami na sasagasaan, Papa Sec. Ulitin natin. ng mga Duterte nationwide, mga nasa 2 to 3 million lang. Kaya nga yung mga rally niyo, yung maisog rally, ang konti-konti niyo, kapiranggot lang kayo. Kasi nga, gusto ko yung kapiranggot. Asan na yan? Ibig sabihin, yung sumunod kay Duterte, 5 million lang. At hindi mo pwedeng sabihin na solid yung 5 million na kay Duterte. Siyempre may sariling boto rin si Alan Cayetano. So kung tatansyahin ko yung total na boto talaga na makukuha ng mga Duterte nationwide, mga nasa 2 to 3 million lang. Kaya nga yung mga rally niyo, yung maisog rally, ang konti-konti niyo, kapiranggot. Yung kapiranggot niya, kapiranggot lang talaga. Gabuhok eh. Kapiranggot lang talaga. Di ba yun nga yung sinasabi ko na isang beses? Yung nagmaisog sa Angeles City, hindi niya man lang napuno yung isa't kalahating basketball court. 1 seat apart pa kayo. para kayong ngipin na kailangan ng braces. 1 seat apart. Just go. Tapos sasabihin nyo, you're not listening, sabi ni Baste. Di ba sabi ni Baste? You're not listening to the majority. Anong majority? Anong majority pinagsasabi niya? Kakapiranggot niya lang. Kakapiranggot lang kayo eh. Pinch of salt. Parang Salt Bay. Gumagano. Si Salt Bay. Diyos ko. Lang kayo. Kasi nga,
konti lang naman talaga supporter. Kaya lang nanalo si Duterte noong 2016 is because of the Marcos loyalist votes, mga Ilocano votes. Ang lawak niyan, magmula sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Cagayan, Isabela, even in Mindanao, napakaraming Ilocano, even in Cebu. Kaya nga, kung sasabihin nyo na nanalo si BBM because of the Dutertes, nako, hallucination yung sinasabi ninyong yan. Hallucination talaga. Hallucination talaga. Seryoso, hallucination talaga. Hallucination. Ang isa pa sa mga pruweba Loko to si Papa Sek. Pati siya natawa eh. Ninyong yan. Hallucination. Ang isa Pati siya natatawa sa sinasabi. Dapat, Mr. President, pakilipat nga po ito si Papa Sek sa PCO. Na ano eh, kaya niyang maipag-usap sa mga katulad naming nasa lupa. Isa pa sa mga pruweba na kukunti lamang talaga naman ang mga solid na Duterte. Ito, tingnan nyo sino-sino ba ang mga identified kay former President Duterte na mga senatorial candidates? Yung talagang dikit na dikit sa kanya. No? Si Sal Panelo, si Panelo Panalo. Ang daming billboards yan, mga posters, kasama si Duterte, pati mga advertisement. Ganon din si Greco Belhica. Di ba? Si Ang Belhica. dami, mga posters, mga streamers, billboards, ganyan. Nakasama si President Duterte. Ano nangyari? Ano boto na nakuha ni Panelo at saka ni Greco Belhica, no? Kaibigan ko 'yan, si Greco Belhica. Pero anong boto nakuha? Pang-ilan sila? Napakalayo, di ba? Ibig sabihin, konti lang talaga yung mga DDS. Kaya nga, yung maisog-maisog rally-rally na yan, nakita nyo, well-funded Kasi mga t-shirts sila pare-pareho. Yung mga posters sila pare-pareho. Ibig sabihin, merong nangangapital. Correct. Para hindi ito spontaneous or hindi ito talaga yung kusa na nagrarally mga tao, kundi they were herded, organized, and Correct, funded. inorganize sila. Kaya napakakonti pa rin. Kapiranggot lang kayo, kapiranggot. Kapiranggot lang. Pero, sorry. Pero, on a serious note, well-organized kasi yung, maisog. Tapos, kapag walang attendees, ika-cancel nila. Gagawa ng mga drama-dramang kunyari, inaalipusta sila ng administrasyon. Oo. Maliit lang kasi talaga yun. Ino-organize lang yan ng KOJC siguro. I don't know. Pero malamang sa malamang, sila-sila rin yan. Naman. Di ba nga, sabi nga ni Attorney Trix nung huling maisog, mag-imbita pa kayo, kumapit tayo sa ating galit. Yun. Mag-imbita pa kayo. Di ba? Bakit? Kasi kukunti lang talaga. Meaning, mga Ojero, kung ito ay inorganize ng ibang tao, kukwestiyonin mo na ngayon yung mga attendees ba are really believers of the rally? Kukwestiyonin mo na. Hindi mo na ngayon alam kung tama ba na organic ba yung support or not. Maski nga yung sa survey, magtataka na rin ako Yung mga survey na ang laki ni Sarah, tataka na rin ako Dati ko pa sinasabi yan. Luzon, Visayas, bumagsak siya, tapos sa Mindanao lang hindi. Posible. Mukhang may problema sa sampling. Lahat ng region, sa lahat ng region, Mindanao lang ang nahiwalay ng pananaw pagdating kay Sarah. That's so weird. But anyway, tuloy natin si Papa Sek. Dead. Kaya napakakonti pa rin. Kapiranggot lang kayo, kapiranggot. Nakakatawa, konting-konti. Tapos kung i-claim nyo,
ang i-claim nyo, buong Pilipinas, kayo nagpanalo kay BBM, at kung i-claim ninyo, kala mo, sasabihin nyo, bagong mukha ng opposition si Sara. Pinaliwanag ko na, paano magiging bagong mukha ng opposition yan? Si Inday, no? Kaibigan ko si Inday. Kaya lang, sinasabi ko lang yung totoo. Real talk tayo dito. Una-una, sigurado kayo gusto niya maging oposisyon. Pangalawa, katanggap-tanggap ba siya sa mga kaliwa? Natural, hindi. Katanggap-tanggap ba siya sa mga yelo at saka mga kakampi? Natural, hindi. May sarili na sila Bakit naman sila kukuha ng iba pang muka? True. Sila mismo meron ng solid na 15 million votes. Nakakapagpanalo nga sila ng mga senador. Tama. Alangan naman na Si Risa Ontiveros nga naisingit, di ba? 12 million yata siya. 12 or 13 million. Si Risa Ontiveros. Ay, pasok. Coco Pimentel. Ay, pasok. Pero last term na niya yata ito So, tingnan natin sa 2025. kumuha pa sila ng ibang leader. On their own. They can stand on their own. Kaya yung mga hallucination na niya, maisog na yan. Mag-isip-isip nga kayo. Maisog dyan na yan. Yung maisog talaga yung binanatan Papasik naman, busin ng konti. Marami nasasaktan, no? Hindi, actually konti lang sila kasi maisog lang sila Konti lang sila. Kakapiranggot. Ay, nako. Si Papasik, hindi man lang bumusina hindi man lang kumatok Ay, nako. So, yun. Yun ang sinabi. Gumising na kayo sa hallucination nyo dyan. Gumising na kayo sa hallucination. Oo. Alam nyo mga Ochero, ito na nga lang Ang alam nyo, mas delikado pa sa mga Duterte Balahura supporters. Nag-e-exist sila sa isang nostalgia. Nag-e-exist sila dahil sa mga previous quote-unquote accomplishments. Previous accomplishments. Nostalgia. Nabubuhay sila sa pangarap ng kahapon. Kaya nga nag-hallucinate sila Nag-hallucinate sila. Mga delulu. Delulu. Kaya nga nagde-delulu sila. Puro delusyon. Kasi para sa kanila, wala nang mas maganda pa sa buhay ng Pilipinas kundi yung panahon ni Digongong. Pero when confronted by facts, kapag sinabi mo na meron siyang secret agreement with China. Ano yung kasama sa usapan? Bago mag-deliver ng raw remission, magpapaalam daw muna. At merong hindi pagbalita ng mga nagaganap dyan sa West Philippine Sea. Anong kapalit? 60-40 hatian daw sa gas and natural resources. Grabe. Hindi nila sasagutin yun. Ang isasagot nila sa'yo, wala, bakla ka, bakla. Ganon. Wala ka, bobo ka, bukbok, ganon. Hindi na sasagot nila sa'yo. When confronted by facts, wala na. Nagde-default sila dun sa moral nila. Ay mga DDS vloggers, pag in-expose mo yung poon nila, anong gagawin nila sa'yo? Ika-character assassinate ka. Mga DDS vloggers. Ka-character assassinate ka. Kung ano-ano sasabihin, mag-iimbento ng mga kwento para siraan ka. Tapos pag ginawa mo sa kanila, magpapabiktim. Biktima ako. Dilait mo kasi pamilya ko ganyan. Ganun. Ganun sila Kaya mga Kojero, hindi sustainable yung kanilang ginagawa. Tulad ngayon, yung bago nilang drama, yung sa Davao.
second safest city sa buong Southeast Asia. Kasi wala problema. Hindi naman natin alam kung paano kinuha yung numero na yun. Hindi naman natin alam kung paano kinuha yun eh. But apparently, anong pangalan? Kay Nambio? Kay Nambio yata yun eh. Nambio. Paano mo pinopronounce yun? Nambio. But anyway, ganun. O tapos, does it reflect reality? No. It did not. Paano? Lang yan, meron nga lang nanood ng concert dun eh, minasaker eh. Paano magiging safe yun? Nanood lang ng concert. Pagkapanood ng concert, patay. Magjowa. Paano yun? You have a mayor who is, tawag doon? Nagpo-propagate na patayin lahat ng mga quote-unquote, drug pusher. Quote-unquote. Narinig natin yan. Alam na natin ibig sabihin yan. Drug war. Alam na natin ibig sabihin yan. Kaya nga nasuspendong karamihan ng pulis dun eh. Imagine, dahil sa kapabayaan ng mayor nila, suspended karamihan ng pulis. Ganun sila. Safest city daw ang Davao, pero yung child abuser nagtatago sa Davao. Pero safest city. Okay na lang. Baka mamaya kasi sa survey na yan, puro taga Mindanao na naman yung bumoto. Baka online survey lang yan. Tapos, yung kalat nyo to, bumoto kayo dito, dapat tumaas tayo sa rating, etc. We don't know. Maraming ways to manipulate a survey. Diyan magaling ang mga Duterte Balahura supporters tsaka mga Duterte Bulagers. Magaling sila sa gaslighting. Natuto sila sa China kung paano gumawa ng narrative tsaka propaganda. Ikaw na mag-workshop dun. Ikaw na mag-workshop sa China. Well-trained puppies. At ako naniniwala sa rule of law. Naniniwala ako sa rule of law. So, kung mayroong mga diktador dyan, di ba? Mapatay ka ng tao ng walang due process. You are the judge, jury, and executioner of every criminal dyan. May problema. May problema. At may karapatan ako makialam. Demokrasya to eh. Kayong mga DDS nga, nakakapag-rally kayo ng anytime eh. Tapos kapag pinagsalitaan kayo, sabihin nyo, shut up. F you. Take your shut up and shove it up where the sun don't shine. Hindi nyo kami madidiktahan. Bahala kayo sa buhay nyo. Kung criminal ka, safe ka sa Davao City. Totoo lang. Pero dapat close ka muna sa Duterte. Bago ka maging criminal, kailangan safe ka muna sa Duterte. Tapos doon ka magtago sa Davao City. Anyway, so hanggang dyan lang po muna tayo for today's video. Ayan, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jad YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa ating channel. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?